Hi mga kaitis! Nandito tayo sa San Juan City, Metro Manila ha, hindi sa Batangas, hindi sa La Union. San Juan, Metro Manila. Isa siyang maliit lang na syudad, pero mayaman sa kultura, sa pagkain, at saka sa... wala na akong maisip. Basta maraming pagkain dito at maraming pasyalan, mga mall, shopping, food trip. Ang maganda nga dito sa San Juan, meron siyang area ng mga neighborhood kung saan may makikita kang mga tapsilogan, pansitan, murang fried chicken, lahat yan isa-isay natin. Tapos meron din silang may pagka-social na upscale na area. Pwede naman doon kumain ng mga coffee, matcha, pastries, mga gourmet na mga pagkain. Puntahan natin yan. Try natin kainan isa-isa. Dali, punta tayo. Hi mga ka-itis, nandito tayo ngayon sa first stop natin dito sa Tita Lulu's 30 years old na palabok at crispy dinuguan. Meron din silang tokwat baboy at mga merienda. Located yan siya dito sa San Juan Plaza, malapit sa elementary school, tapat ng Pure Gold Agora at walking distance sa LTO. Umorder tayo ng makapal na malabon, palabok. At meron pa tayong isa pang in-order, yung manipes na palabok. Parehas lang yan silang 85 pesos. Alamansi. Kakainin mo ba yung buto? Bakit mo sinama? Uy, ang dami nito ha. Ang dami nang nilalagay nila. 85 pesos. Parang pwede na kayo mag-share dito eh. Ate, tanong ko sa inyo, may hipon ba yung sauce nyo? Oh, warning sa mga allergic sa hipon. Ayan, sorry. May hipon ang kanilang sauce. Ayan. Sauce pa lang, ulam na. Dinig mo? Gabilit yung kawali, ang lutong. Mas mataba. May itlog. Tapos, alat ng konti yung lechong kawali, kaya mas masarap yan kung lalagyan mo ng kalamansi. Tapos next naman natin, yung mataba. Parang ako. Meron din siya sitsaron, tapos ang kapal ng sauce na ginamit nila dito na kulay orange. Piling ko mas nakakabusog to. Kasi, ang tataba ng noodles, parang mas fresh siya. Honestly, mas gusto ko yung kanina. Iba yung kapit ng sauce pag manipis eh. Mas team manipis na noodles ako. Kayo ba? Ano mas gusto nyo? Manipis na noodles, makapal na noodles. Yan. Let me know sa comments. Pero may sabang hinahanap-hanap. For me, kailangan ko talaga yung yung spring onions, nami-miss ko yung ganong lasa. In the meantime, ang gusto ko dito, lasa mo yung hipon, yung seafood, dun sa kanyang sauce. Sarap! Tapos hindi ka alatan. Sarap pag merienda dito. Open pala sila dito everyday, 7 a.m. hanggang 9 p.m. Dati ko na kasing na-vlog ang San Juan. 3 years ago kasama ko yung tatay ko. Nag-food trip kami sa San Juan, tapos dumalaw kami sa sa deposito sa pinaglabanan museum tsaka shrine. Yun, very historic kasi yung lugar na yun kaya dinaanan namin. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung lugar na yun. Next na pupuntahan natin, murang-mura na manok. Patahan, Manukan, Kantin ng pamagat na store. Op! Yan. Di pong ito po yung pinakasikat, di po ba? Garlic chicken half, 190. Sige po. Order po ako niyan. Gcash. Ay, cash lang. Sige po. Oo. Garlic chicken. Meron silang half, 190 pesos. Ito yung in-order natin. Pero if you want pang pamilya, 370, yung isang buo. Ito siya. Maliliit lang yung cut niya.
Pero kung makikita mo, lalo na dito sa bandang area na to, meron siyang parang garlic bits. Tapos ang bango niya, parang Chinese style na garlic yung amoy. Amoy yung margarine. Feeling ko, tinatry niyang maging parang may pagka-sincerity ng Binondo. Pero it has its own magic. Ang sarap ng flavors pag pinag-asawa mo yung bawang at yung margarine. So, ayan yung wings niyo. Medyo maliit. Pero masarap. Tikman naman natin yung kanilang gravy sauce. Napakatamis. Gets ko na. So it helps balance the flavors kasi masyadong strong yung flavor ng garlic. Ngayon, kung bibigyan mo ng matamis na sauce at hindi maalat, kagaya nito, oh. Now I know. So yan, galing sa Blumentritt, pumasok tayo sa M. Salvador. M. Salvador? So dito sa corner, Valenzuela, tsaka F. Manalo, yung sikat na Yakitate, Japan. Ay, Yakitate lang pala. Pork chop house. Ayan. Anong niluluto mo, ate? Egg. Tsaka kanin. Opo. Fried rice. Opo. Yung egg niya parang pang-burger machine. 24 hours ba kayo, ate? 22 lang po. 22 hours? So 2 hours ka lang natutulog? Ay, hindi. Okay. Mag-finish po. Paano sa balilito? Wala, 2 minutes lang. Mabilis. Valenzuela? Batis po. Ha? Batis. Batis. Barangay Batis branch ng Yakitate. Dito tayo napadpad. Pero may isa pa silang branch, 11 years or more than. More than po. More than. Halos 2 dekada na po itong nakatapos. 2 dekada. Okay. Meron kasi po sa Batis. Meron din siya sa Pasig. Pero original San Juan. Opo. Thank you. Ang pork chop ko, ha? Opo. More set lang po yun. Opo. Isa lang po. Opo. Kami pera eh. Hati na lang kami. Isa lang. Akin na to. Akin to. Yay. Sige. Pork chop. 135. Ayun naman yung liempo. Ay, kaingit naman yung liempo niya. Ang laki. Oo nga. Only rice ba kayo? Opo. Ako din, only rice ako? Yes po. Uy, grabe naman. Aling sabaw din po. Uy, pengen naman. Anong lasa ng sabaw nyo? Lasang pork chop? Ayan, ayan yung pare. Ay, parang pares pala yung sabaw nyo. Ay, thank you po. Ayan. 35, hindi, 130 pesos, pork chop silog. May kasama pang libreng sabaw. Anli na rin yung kanin. Pares yung sabaw. Ang sarap. Tapos ito, ay, lambot. Ay, ang lambot ng pork chop, oh. Oh. Try muna natin siya ng walang kahit anong sauce. Tikman natin. First bite. Perfect bite. Now I know. Gets ko na bakit nila na-sustain yung more than 2 decades sa food industry. Marinated ng parang toyo, kalamansi, yung pork chop, walang breading. Manipis pero damang-dama mo yung laman, ang lambot ng pagkaka-prepare nila dito. I don't know kung anong ginagawa nilang magic, bakit napakalambot niya. Siguro ang tagal ng marination nito. Sarap. Kasi yung kanin, legit na sinangag. Konting ketchup. Mas masarap yung ketchup. Tapos ng inuman, gano'n. Sugod ka dito, sama ng mga friends. Tapos, affordable na dish. For as low as 80 pesos, may silog ka na. Sulit talaga dito sa Yakitate. Next naman na pupuntahan natin would be Aling Banangs. Since 1930s pa sila nagsimula. Si Aling Banang nagbebenta siya ng halo-halo noong 1930s sa San Juan Public Market. Alam mo kung saan niya nilalagay yung halo-halo?
sa mga lata ng evaporada. Tapos, unti-unti, naipasa sa mga anak, grandchildren, nagpasok na sila ng mga dinuguan, sitcon lechon, bihon, kanton, at saka palabok. Try natin! So, meron sila ditong pansit, may spaghetti, bihon, migi bihon, palabok, kanton. Tapos, meron din sila dito mga barbecue, lumpiang toge. So, tara, try natin. Order tayo. So, this is their pansit con lechon. At ang daming gulay. Kuha tayo, ah. Ito yung nagpasikat sa Aling Banang. Ito talaga yung nag-define ng aking San Juan trip. Lagi na lang namin binabalik-balikan to ng mga pamilya ko. Lagi kaming umorder actually, tapos minsan pick up dito sa Domingo branch. Sa office namin, alam nyo yan, alam ng mga office mates ko yan. Sabi na itong balat. Ito naman yung kanilang halo-halo. Balita ko, homemade lahat ng lahok niyan. Ultimo ice cream sila gumagawa. Iba yung texture ng ice cream. Halatang homemade. Parang sorbetes. Kumakain ba kayong halo-halo? Kinakain nyo na kaagad yung toppings? O pinipilit nyo siyang itulak hanggang sa ilalim? Durugin mo na lahat, pati leche plan at ice cream. Very juicy sila sa pagpapahinog ng saging. Kailangan talagang tamang-tama lang pagkakahinog na medyo mushy. Ang sarap. Tsaka ang gusto ko dito, hindi katamisan. May beans, may sago, may gulaman, may langka, may pinipig, may munggo, may nata. Ang dami, may kamote pa. Ang sarap! Grabe, busog na ako. Pang 5 pagkain ko na to. Alam mo, napansin ko sa kanila, umorder kasi ako ng, ng palabok dito. Hindi ko lang na video. Ang sarap din. Pati pansit palabok nila masarap. So, subukan nyo yon if sawa na kayo sa pansit bihon. Pero talagang yung pansit bihon, sobrang sarap. As in, malasang-malasa yung noodles niya. Tapos ang lutong-lutong nung lechong kawali niya. Sarap, perfect to pang pang mga handaan, birthdayan, binyagan, ganyan. So yun lang, punta tayo sa next stop. So next na pupuntahan natin, 9 years na siya na Chinese restaurant dito sa R. Pascual Street sa San Juan City pa rin. This is Grayson's. Go lang po. This is Grayson's. Pinangalan nila sa kanilang apo, yung restaurant. Try natin, dali. Ang cute ng place nila, parang garahe. Ay, ang ganda. So pagpasok mo dito, kusina agad ang mawi-witness mo. And then, this is their dining area. Very chill lang dito. Walang aircon. Well, actually, meron silang aircon space, pero mas sikat sa kanila. Itong ganitong parang garahe na terrace na parang, ano lang siya, bahay lang. Ganon. Galing.
fried rice. Thank you. This is the Grayson fried rice. Tapos, Pork and shrimp po. ay pork and shrimp siomai. Tapos, Beef broccoli. ay beef broccoli. Thank you po. Ayan. Ay, mas may plato. Thank you po. So, nandito tayo. Pinuntahan natin yung 9 years na Chinese restaurant dito sa San Juan. Dito yan siya sa R. Pascual. Grayson's ang pamagat ng store. So, we ordered beef broccoli. Tapos, pork and shrimp siomai. And last but not least, we also ordered Grayson fried rice. Grayson fried rice. Never heard it so sweet. Alam mo gusto ko dito, ang atake nila, open kitchen. Literal na you have the access to their kitchen so you can see kung gaano kalinis yung mga pagkain nila. Tapos, sa maganda dyan, ay thank you po. Just ordered very few dishes. The common na in-order sa mga Chinese dishes, beef broccoli, paborito yan ng lahat. Tapos fried rice. At ang kanilang pork and shrimp siomai. Try muna natin to. Ooh, look. Grabe. Tikman mo. Kahit walang sauce, fatty, tapos meron siyang ano, may hipon. Ito, tikman mo. May hipon siya na durog. Tapos, pork niya, ginamit niya, ang daming taba. Kaya malasang malasa. Isa pa, ang sarap. Sa mataba. Ang sarap. Gulat ako kasi hindi mo na kailangan ng toyo mansi at chili. Tapos tinan mo, grabe. Papakita ko sa inyo kung gaano. Ay! Oh my God! Grabe yung baka nila. Ang lambot. Very effortless yung paghihiwa ko. Tinan mo. Ah, grabe. Tingnan mo yan, oh. Ay, ang lambot ng baka nila. Tapos ang fresh ng gulay. Oh my God. Timplang pares. Timplang beef pares na manamis-namis na may anis. Sinahin natin yung gulay. Crunchy pa rin yan siya. Pero hindi naman siya to the point na yung iba kasing matanda ayaw ng crunchy kasi ano, masakit sa gilagid. Ang sarap. Busy magluto. Tapos dining area ka agad. Yan lang siya. So, kita mo kaagad kung paano nila niluluto yung mga foods nila here. Their dim sum starts at 55 pesos. 60 yung siomai. Pero pwede kang umorder ng 10 piraso. Malawak ang public park nila dito. Actually, nakakaingit na meron silang ganito. Na open for public. Ano mo yun? Government owned. Rainforest ang atake, oh. Dahil puno, oh. Saya. Oh, galing sila sa Katipunan Museum. Museo ng Katipunan. May libreng sauce ng fishball. Ito naman yung El Deposito. Pupuntahan naman natin yung actual tunnel na. Dito, kailangan lang ng protection. So, kailangan talaga ng hard hat. Wear it at all times kasi tunnel yung pupuntahan natin. Dahan lang, huwag masyado maingay. Ayan. Buti may tao. Takot ako. So, ngayon papasok na tayo sa tunnel. Sinigurado natin na meron tayong head protection. This is what? Like hundreds years. Ilan ba to? 1890s to eh. Na tunnel, ay hindi, na water reservoir. Ito yung pinaglabanan ng mga Katipunero laban sa mga Kastila. Kasi they wanted control over the water reservoir na meron sa Maynila. Kung sino manalo, siya yung mabubuhay. So ganun nilaan yung buhay nila ng mga Katipuneros natin para ma-make sure na we have good supply of water. Right now, this is not operational already, of course. This is just for, you know, for museum purposes, for cultural purposes na lang, para magets natin lalo kung gaano kahalaga ang tubig sa buhay. Tara, puntahan natin. Dati dito talaga lahat ng tubig. As in, malinis to dati.
Hanggang drinking water, kaya nila dito ibigay. So, ikot lang tayo. Hindi ko alam kung ano meron doon. Ayoko makita. Yan. Tapos rinig mo pa din yung mga tubig. Yan. So ganito ang El Deposito. Very rich in culture yan siya. Tapos talagang dito mo magigets kung bakit talaga mahalaga ang water. Maliit lang siya, very quick lang yung tour. Kaya mo tapusin ng 3 minutes. Nothing very serious, pero ang okay dito, you get a glimpse of paano sila nabubuhay noong unang panahon, 1800s. Panahon ng mga Katipunero. Saan yung Aling Rose Lugawan? Wala na? Alam ko doon sa may Aurora daw yan, pinaka-green nila eh. Pag Aurora, Quezon City. Ay, San Juan, dito lang. Ay! Dito nagmula ang ermitanyo na pagkain ng Marikina. Ito yung dati niya pwesto. Yan. Bumitaw na sila dyan. Ay, ito na pala, Aling Rose. Ate, nag-video ako, okay lang. Isang all-in. Ay, pwede ko yan nakuhaan ng video. Yan. Ay, grabe, ang daming laman. O, ano po yan? Isaw. Ay, isaw. Tapos, Walia. tingin. Walia. Anong brand? Good morning. The joke. Tapos, ano yan pa? Tabab. Sabaw? Taba. Taba? Parang baka. Ay, okay po. Ayoko niyan. Ano pa? Puso? Ay, gusto ko yan. Sige po. Ako po, order ako ng may puso pa. Tuwalya. Ah, Ayan. Sige po. Tsaka iklo. Ano yan? walia. Okay. Sige po. Ate, kayo ba si Aling Rose? Hindi po. Sino ka? Ano lang po. Ate Rose? Ano lang po. Baby Rose? Ano nga? Sino ka, ate? Ano lang po. Ayun. Okay po. Kamusta na po si Aling Rose? Ay po, sa bahay, kakaano lang, patay na. Ay, okay po. Siya nagluluto ng mga ulan, saka Ah, ng mga okoy. Kaso kasi nauubos sa umaga po kasi. yan. Isa lang, sir. Isa lang, vegan siya eh. Ay, order akong ano. Anong lumpia? Ay, sir, kumakain na. Gusto mo yun? Ano lumpiang toge? Ay, tara, magkano? Ano, 10 lang yung sir. Yung pinapalik-balikan, tsaka yung ano, tip ng, ano ba ito? Ay, sige. Apat. Flavor. Ay, wow. Tsaka takwat baboy, bet ko rin. Oh. Medyo ano. Ay, apat po. Ay, para makarami ako niyan. Ayan, tas takwat baboy. Magkano yan? 60 lang. Ah, sige po. Lagyan ng sauce? O may sauce na? Ano po, sir? Ako na maglalagay? Ako. Okay, okay. So, umorder tayo ng lumpiang toge, tokwat baboy. Order din tayo ng all-in lugaw, 135 pesos. May 3 laman. Bumili ako ng puso, tapos isaw, at saka tuwalya. May kasama na siya iklog. Ikaw magbabalat para hygienic. Alam mo, gusto ko sa kanya, hindi malansa. Mas malansa pa ako. Pero hindi overpowering yung luya niya. Tapos hindi kaalatan sa pantimpla. Halo-halo na lahat ng laman. Naman loob. Sarap. Yan, F. Santos, Barangay Ermitanyo, Aurora, LRT. Yan, yung bago niyang lokasyon. Umalis na kasi sila dun sa dati nilang original na location, sa Domingo. Yan. Picture po siya. Ah, sige. Hii, sige tayo. Thank you. Thank you. So pag weekdays, 4 a.m. to 7 p.m. sila nagbubukas. Naman pag Sunday naman, 4 a.m. hanggang tanghalian lang, alas 12 ng tanghali.
Punta na kayo dito sa bago nilang location, Aling Rose na lugawan. Meron din sila mga lutong ulam, may mami, takwat baboy, may toge, may shanghai, may silog. Dito sila sa Aurora, corner F. Santos, yung dating Ermitanyo na restaurant. Dito yan siya sa Barangay Ermitanyo. Wala na sila sa Endomingo. So sa social na area nila, nandito yung Alex III, may Dex, Bakahan Manukan, Emperors. Dati hindi yan Bakahan Manukan eh. So yan. Dito na yung very social area ng San Juan. Ayan o. BBM. Metro Point Center. Oh. Diyan yung Rustans. Dito rin yung North Park na 24 hours. Hello Coffee. Your neighborhood coffee. Ito na yung social area nila. Problema sa San Juan kasi sikip ng kalye. No? Next naman na pupuntahan natin, Corner House. Isa siyang napaka-social na place. Ang ganda. Bagong tayo lang to mga 2 years ago. At ang gusto ko sa kanya, ano siya, parang meron siyang, iba't iba mga coffee shops na pwede mong makita. Tapos meron siyang mga restaurants and all. Napakaganda ng architecture ng place. Punta natin, Ray. Ang ganda ng baso. Babasagin yung basong binibigay nila here. Ayos oh. Latte, 170 petot. Ay, 160 lang. 160 lang ang kanilang latte. Oh. Open air lang yung lugar nila dito. Sa, ano, high ceiling. Daming electric fan. Yan. Tapos daming nag-work dito. Work. Sarap mag-work dito. Walang pakilamanan. Chill lang. Dark roast yung ginamit. Ay! So again, this is AM Espresso. Nasa second floor ng Corner House. Dark roast yung beans nila. Medyo mapait. Ito yung mga maganda lagyan ng mga vanilla. Or ano, gawin mong Spanish. So ayun, sana na-enjoy nyo yung ating food tripan dito sa San Juan. May side trip pa ng museum. O diba, napaka-historic ng place, napaka-diverse ng culture nila dito. Pero what I can say is that it's a good spot for food. Whether you have the budget, or affordable lang. Nakita nyo naman, mayroon tayong mga palabok, may mga pansitan, lugawan na tigda 20 pesos, di ba? Pero meron din tayong mga upscale, ng mga social, ng mga architectural places, kagaya ng sa Corner House, di ba? Nakita nyo naman kung gano'ng kaganda yun. Ayun lang. So I hope na na-enjoy nyo ating San Juan food trip. Please let me know kung saan syudad tayo pupunta next time para naman masugod din natin mga food tripan doon. So again, please don't forget to subscribe and click the notification bell for... Ano ba yun? Para saan ba yun? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin guess kung para saan yun. Basta gawin nyo na lang please. Yun lang. Ano? Yun na yun?